I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. And this is good news for everybody. Lagi po nating sinasabi, pag ang Pangulo nasa international, mag-working visit sa iba't ibang bansa, ay hindi po nawawala yung pag-i-encourage niya sa mga banyaga para mag-invest dito sa Pilipinas. Okay, di ba? Alam niyo sa nakikita ko, sabi ko, hindi rin pala talaga basta-basta yung makipagpulong ka sa mga world leaders, no? Kung mahina yung utak mo. Wala talaga mga kababayan eh. Hindi kaya, sa totoo lang. Kaya nga sabi ko, I hope sa susunod na Pangulo, yung talagang kasing level ni PBBM, yung galing ba, no? Si Pangulong Marcos kasi, nakikita ko sa kanya, nagsisearch ako mga nakaraan, mga admin. Walang ganito klaseng mga, guys yung mga skills, yung makikitungo, kumbaga pumupunta ka sa ibang bansa, working visit, para lang, mag-encourage sa mga investors, para mag-invest dito sa Pilipinas. Si PBBM kasi, nakikita niya kasi ang problema dito sa ating bansa. Kaya gumagawa siya ng paraan talaga para masolusyonan ang ibang mga problema. Bagamat 6 years lang ang kanyang termino, hindi sapat po yun Kulang na kulang Kaya kahit sabihin mo ilang taon na lang, gumagawa talaga siya ng paraan. Nang sa ganun, kahit papano, bago siya mag-step down sa 2028, maayos ang kalagayan ng bansa. 'Di ba? Lalo na ngayon, bumaba yung yung inflation na naman Ay, grabe. Believe ako talaga. At napanatilihan niya yung bansang Pilipinas ay pumapangalawa sa Southeast Asia na growing economy. Grabe, believe ako, wala akong masabi as in. So dahil dito mga kababayan, and this is good news for everybody, shout out uli sa inyo. Basahin po natin para complete yung detalyado. But before that, tingnan natin yung mga highlights guys, okay? Today is January 14, 2026. Ayan. Biro nyo yan. Hindi rin po basta-basta yan yun. Kaharap po yung mga world leaders. Nako, grabe, ang tindi dito guys Ayan pa kasama yung kanyang mga economic teams, yung mga kanyang gabinete. Alam nyo ba, very confident itong mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. Makikita mo talaga yung ngiti nila pagkasama nila ang Pangulo pag nasa isang roundtable meeting ba, no? Talagang nakikiramdam nila kung paano guys makikipagdialogo ang Pangulo makipag-usap sa mga world leaders. Tapos yung mga sekretary niya talaga namang, siyempre nasasabi nila, hangang-hanga sila kay PBBM. Kasi for the first time sa bansa natin, mayroong isang Pangulo na ganito pupunta sa ibang bansa para coordinate sa mga malalaking businessman, sa mga world leaders, para lang maghikayat, mag-encourage sa mga investors para dito sa ating bansa. Grabe, ako napapahanga ako talaga sa mga galing nung mga strategiya niya, yung abilidad niya baga, yung skills niya. Nasabi ko na lahat. Alam niyo kung ano ibig sabihin. Kahit sino kasi mapapahanga ka Even sa Prime Minister ng Vietnam, talagang humanga kay PBBM. Oo, grabe, intindi. Ayan ito yung mga highlights Wow. Para kompleto detalyado, basahin ko po ito guys in Tagalog. Sabi po dito ng PTB4 guys Data Center Investment sa Pilipinas o MGOs. Tingnan kasabay ng kanyang working visit sa United Arab Emirates, which is ang UAE, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa top executive ng DAMAC Digital sa Abu Dhabi nitong Martes, Enero 13. MGOs. You see guys? Dito tinalakay ang plano ng DAMAC Digital na mag-invest
sa pagpapatayo na itinuturing na pinakamalaking data center sa Laguna na mayroong 250 megawatts na kapasidad. Oh my, oh my, oh my. What? Oh, you see? Tapos gusto nyo palitan ng Pangulo? Mahiya kayo sa sarili nyo, sa mga balat nyo. Lalo't hindi nyo kaya mamuno ng isang bansa. Nako po, huwag kayo masyadong ambisyosa sa sarili nyo. Di ba? Kung pulpo lang utak mo, huwag ka na mag-ambisyosa pa. Ganun lang yun guys, di ba? O, kasama rito ang pagsuporta sa ibang pang-oportunidad na inaasahan magpapalakas sa koordinasyon ng pagdating sa digital infrastructure. Yes. O, di ba? O, alam nyo guys, hindi natin makakalimutan si PBBM sa mga ganitong klaseng mga pamamaraan. Di ba? At siyempre yung mga sekretary niya talaga namang todo suporta sa Pangulo. Very confident yung mga sekretary nila. Ibig sabihin, very confident yung mga sekretary ni PBBM. The way na makipag-usap ang Pangulo. Ay, umaasa talaga sila na the best president na ito talaga pagdating sa sa pakipag-uusap, no? Grabe. Nakaka-amaze, nakaka-overwhelm. Yan See, this position the Philippines as an emerging data center hub in the region. We continue to welcome investment that strengthens our digital economy, create high-quality jobs, and prepare our country for a demands of the future. Saad ng Pangulo. Di kayo naloka. Alam nyo, sa kanyang lakad, lahat ito ay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Not only di sambayan ng Pilipino, siyempre, karangalan din natin ng bansa natin pag talagang maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. 'Di ba? At siyempre, malaki po ang maitutulong ito sa ating mga kababayan, yung mga magkakaroon ng trabaho, siyempre. Lalo na sa Laguna, guys. O, 'di ba? O, magkakaroon ng trabaho. Siyempre, pag nagpatayo ka dito, na isang malaking kumpanya, 'di ba, kailangan mo ang manpower. Alangan kukuha sila lahat ng mga Arabo, hindi siyempre mga Pilipino. Kaya in that way, siyempre mabibigyan ng trabaho yung ating mga kababayan na jobless. 'Di ba? Kaya nga sabi ko si PBBM talaga ewan ko, baka iiyak ako pag ng kanyang termino kasi napakabait ito, tsaka magaling mamuno. Yun lang po ang nakikita kong iiyakan ko lang talaga, no? Ito yung mga highlights din, ano? Ayan, di ba? Pinakita ko uli sa inyo. See? Kaya napakagaling ang Pangulo, guys. Ang galing-galing niya talaga. Kaya yung iba dyan, kahit sabihin mo gumagawa ng paraan ng Pangulo, hay nako, 'di ba? Todo bas pa din. Puro paninira pa din, patay mali. Samantalang yung poon nila hindi nila kayang gawin ng ganitong klaseng pamamaraan. 'Di ba, para mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Malaking katulungan 'yan sa Pilipinas. Not only the Philippines, guys. Siyempre sa mga kapwa natin Pilipino nagtatrabaho, 'di ba? Magsisweldo sila. Tapos itong kumpanya na ito, kikita ang gobyerno, kikita din ng mamayang Pilipino, doble nga 'di ba? So ano po guys ang kapalagayan nyo? Ang kapalagayan ko masaya syempre. Ang Pangulo, masipag, hardworking. 'Di ba? Thank you guys for watching. See you again when next upload. Bye. And babus. God bless Philippines. There's more. Don't forget to follow and likes. Mga beswa. Bye guys.